Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa dalawang Antipolo Massacre na nangyari ngayon 2025 at 1993. Sa hindi malamang dahilan, tila pareho nga ang nangyaring krimen. Maraming nasawi at hindi na ipaliwanag kung bakit nagawa ang mga krimen na ito. Talakayin nga natin ang nangyaring massacre sa Antipolo ngayong taon lamang. Ang video niyan ay video ng mga kalalakihan habang sila ay nagkakasiyahan, nag-iinuman at nagkakantahan. Ngunit walang mag-aakala na yun na pala ang huling gabi nila sa ibabaw ng bundok. April 22, 2025, isang panaderya sa Antipolo ang naging crime scene. 7 mga kalalakihan ang natagpuan sa loob ng bakery na wala ng buhay. At ang lahat ay napakaraming tinamong mga saksak. Ang mga biktima ay tauhan sa panaderya. Karamihan sa kanila ay magkakamag-anak. At ang suspect, kinilalang si alias Bogart, 32 years old, isa sa mga may-ari ng bakery. Matapos ang krimen, umalis si Bogart sa lugar ng krimen at nagtungo sa Camp Crame. At bandang alas 9 nga ng gabi, isinuko niya ang kanyang sarili sa mga otoridad. At inamin niya na siya ang pumatay sa 7 niyang mga kasamahan. Ayon sa kanya, narinig niya pinag-uusapan ng mga biktima na may plano ang mga ito na siya ay paslangin. Ang desisyon niyang pumatay ay nakabatay lamang sa kanyang mga narinig. Ang kaso nga ay naging sentro ng investigasyon at naging balita sa buong Pilipinas. Ang J&B Bakery ay isang maliit na bakery sa Antipolo na kilala nga sa paggawa ng pandesal at iba pang mga produkto. Isa si Bogart sa mga may-ari ng bakery, ngunit hindi siya ang namumuno sa operasyon. Maliit lamang ang operasyon pero sapat na sa araw-araw na kita. Halos lahat na nagtatrabaho dito ay magkakilala, magkakamag-anak at may matagal nang magkakaibigan. Isang tipikal na setup ng negosyong pampamilya. Si Bogart ang namumuno sa produksyon. Kasama niya sa pagpapatakbo ng bakery ang kanyang master baker at kasyosyo sa negosyo na si Joan Villegas. Ang lalaki ay isa sa mga biktima at ang madalas na naka-duty sa gabi, lalo na sa pagbuo ng masa at pagbabantay ng oven. Ang ibang mga biktima na nagtatrabaho sa bakery ay mga kamag-anak ni Joan Villegas at ito nga ay kinilalang si Joseph Villegas na kanyang kapatid, pamangkin nilang si Rodel Villegas at Romel Villegas. Kasama din sa nagtatrabaho ang pinsan nilang si Leo Versosa, Ruel Sabala at ang pinakabata nga ay si Mickey Reyes na isang minor de edad. At dahil nga maliit lamang ang operasyon, halos lahat ay magkakasundo. Madalas magkakasama ang mga may-ari at ang mga tauhan kahit nasa labas ng trabaho. At sa kanilang video nga makikita ang kanilang pagkakasiyahan. Meron nga silang isang Facebook page kung saan nilalagay nila ang mga katatawanan na nilang video magkakasama. Wala namang nagrereklamo mula sa mga empleyado. Wala na itala ang barangay na gulo o kahit simpleng alitan sa pagitan sa loob ng mga tao sa panaderya. Araw-araw silang magkakasama sa trabaho at halos araw-araw din silang nagsasalo sa pagkain at kwentuhan pagkatapos ng duty. Pagdating naman sa suspect, wala rin na italang record ang barangay o kahit pulis na kahit anong banta sa kanya. Hanggang sa mangyari nga ang massacre. Walang indikasyon na may kahit anong tensyon na namumuo pala sa loob ng panaderya. Ayon sa mga nakasaksi, normal ang takbo ng operasyon ng loob ng panaderya. Naniniwala nga ang mga kapitbahay na nangyari ang massacre sa kalagitnaan ng gabi. Madalas na tahimik ang lugar at karamihan sa mga tao ay tulog na ng mga ganong oras. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis at nagsimulang mangalap ng mga ebidensya. Patuloy naman ang pagsisiyasat upang matukoy ang totoong motibo sa loob ng krimen at kung may iba pa bang posibleng sangkot dito. Madaling araw ng April 22, 2025, dumating ang mga pulis sa J&B Bakery matapos makatanggap ng report mula sa mga kapitbahay na may nakitang dugo ang isang customer sa pintuan ng saradong bakery. Wala rin kasing sumasagot mula dito. At pagdating nga nila sa lugar, hindi nila inaasahan na ang kanilang pupuntahan ay isa na palang crime scene. Natagpuan ng mga pulis ang 7 katao na patay na sa loob ng bakery. Lahat ay may mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan.
Ayon sa mga pulis, ang mga biktima ay natutulog sa mga folding bed sa loob ng panaderya nang sila ay salakayin. Walang palatandaan na nakipaglaban ang mga biktima na nagpapahiwatig na posibleng nagulat sila sa pag-atake. Walang sugat ang mga biktima na indikasyon na sila ay nanlaban. May ulat din na bandang 11:00 ng gabi, may narinig ang mga kapitbahay na humihingi ng tulong mula sa loob ng bakery. Ngunit dahil may inuman ang grupo, naisip ng mga kapitbahay na nagbibiro lamang o nagpapatawa lamang ang mga tao sa loob ng bakery, kaya hindi nila ito pinansin. Hindi agad nakita si Bogart ng mga pulis sa lugar ng krimen. Ngunit bandang 9:00 ng gabi nang siya mismo ang nagtungo sa Camp Crame upang isuko ang kanyang sarili at magbigay ng salaysay. Sa presinto, sinabi ni Bogart na matagal na niyang naririnig na pinag-uusapan ng mga biktima ang plano umano ng mga ito na siya ay paslangin. Aniya, plano nilang lunurin siya gamit ang isang unan kapag dumating ang kanyang asawa at sasabihin nilang namatay siya sa bangungot. Dahil dito, naisip ni Bogart na unahan muna sila bago siya mapatay. Kaarawan niya ng araw ng krimen at nag-inuman sila sa loob ng bakery. Kaya naman dito na niya naisip na baka patayin siya ng kanyang mga katrabaho at tauhan. Kaya naman itinaon niyang natutulog ang mga biktima at isinagawa ang krimen. Hanggang ngayon, wala pa ring sapat na ebidensya o testigo na makapagpapatunay sa kanyang bersyon ng mga pangyayari. Patuloy pa rin ang pagsisiyasat ng mga pulis upang malaman ang tunay na motibo at kung may iba pa bang posibleng sangkot sa krimen. Pinaghahanap din ng mga pulis ang mga posibleng ginamit ng sospek sa krimen. Sinubukan din ng mga investigador na kumuha ng CCTV mula sa lugar ngunit sila ay bigo. At patuloy pa nga din ang investigasyon sa pamamagitan sa pag-interview sa mga kapitbahay, kaanak ng mga biktima at iba pang mga posibleng sangkot upang makakuha ng mas malalim na impormasyon. Matapos nga ang massacre, agad na inaresto si Bogart at isinailalim sa investigasyon. Sa kanyang unang pahayag, inilahad niya na pinatay niya ang ilaw sa loob ng panaderya bago niya pinagsasaksak ang mga biktima. Sinabi niya na habang nagaganap ang insidente, sinugod siya ng lahat ng biktima ng sabay-sabay. Ngunit dahil siya lamang umano ang may dala ng kutsilyo at madilim, hindi umano siya naawat at tinamaan ng mga biktima. Sa halip, nilalapit at niyayakap niya ang mga biktima kaya siya ang nakasaksak sa mga ito. Ganun pa man, hindi kumbinsido ang mga pulis sa kwento ni Bogart. Sa kanilang pag-iimbestiga, walang anumang pasa, sugat o galos sa katawan ni Bogart na karaniwang makikita sa isang tao kapag may nilabanan siyang maraming tao. Bukod dito, natuklasan na si Bogart ay nakaligo pa at nakapagpalit ng damit bago sumuko sa mga pulis, na nagdulot nga ng maraming katanungan tungkol sa kanyang mga pahayag. Isa pa sa mga katanungan ng pulisya kung paano niya nagawa ang pagpatay sa 7 biktima na walang galos o pasa. Lalo't paliwanag niya, nilabanan siya ng mga biktima. Ang kawalan ng pisikal na ebidensya ng pakikibaglaban mula sa kanyang panig ay naging sentro nga ng investigasyon. Pinaniniwala na ilan sa mga biktima ay hindi agad binawian ng buhay, pero nang dumating sila sa ospital, sila ay binawian ng buhay. Posible na ito ay dahil sa dami ng kanilang mga pinsala at sa tagal na rin bago sila nabigyan ng tulong. Pero bago ang lahat ng ito, ang unang pahayag ni Bogart sa mga pulis, sinaksak niya ang mga biktima habang ito ay natutulog. At naniniwala nga ang mga pulis na ang unang pahayag ni Bogart ay ang katotohanan at hindi ang pangalawa niyang pahayag, kung saan sinabi niya na nanlaban ang mga biktima. Bukod dito, may mga ulat na posible umanong may kasabwat pa ang sospek sa krimen, bagamat patuloy pa din ang pagsisiyasat upang mapatunayan ito. Mayroon ding mga ulat na posibleng gumamit umano si Bogart ng ipinagbabawal na gamot na maaring nakaapekto sa kanyang pag-uugali bago at habang nagaganap ang insidente. Pinag-aaralan ito ng mga otoridad upang mas maintindihan ang kalagayan ng mga sospek at ang motibo sa likod ng krimen. Habang nagpapatuloy nga ang kaso, nagdudulot ito ng matinding takot at pangamba sa lokal na komunidad sa Antipolo. Nagkaroon ng mga panawagan para sa mas mahigpit na seguridad at agarang pagkilos mula sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Pero, bago ang Panaderya Massacre sa Antipolo,
Alam mo ba na mayroon ding naganap na massacre sa Antipolo din? Marami ding nasawi. At ayon nga sa mga sabi-sabi, nangyari umano ang krimen matapos sapian ng masamang espiritu ang sospek sa kagimbal-gimbal na krimen. December 3, 1993, nabalot ng lagim ang sitio Calasusi, Barangay San Luis, Antipolo matapos makatanggap ang barangay ng report tungkol sa isang lalaking may hawak na bolo na kumakatok sa isang bahay. Ayon sa nag-report sa barangay, hindi nila pinapasok ang lalaki dahil nakita nilang may dugo ang bolo. Nang hindi nila pinapasok ang lalaki, kinuha daw nito ang isang bote at naglaho sa kadiliman. Agad namang nagpunta ang mga tauhan ng barangay para imbestigahan ang sumbong pero hindi na nila naabutan ang lalaki sa lugar. Nakilala naman ang lalaki na may hawak ng patalim na si Winifredo Masagka o mas kilala bilang Winnie. Pinuntahan ng mga tanod ang bahay ni Winnie subalit wala si Winnie o ang kanyang pamilya nito sa kanilang bahay. Ang natagpuan ng mga tanod ay ang 5 kapitbahay ni Winnie. Ang 4 na mga katao ay wala ng buhay at lahat sila ay pinaniniwalaang pinagtataga. Ang isa sa mga lalaking biktima ay kinilalang si Hemorgenes de la Cruz at ang kinakasama niyang si Evilla Engracio. Ang iba pang biktima ay si Rolando Garcia at ang anak nito na si Juvelyn Garcia. Sa likod naman ng bahay natagpuan ang isa pang biktimang babae na si Emerita Avendaño, ang kinakasama ni Rolando Garcia. Ayon sa mga saksi, tila tinadtad nga ang mga biktima. Brutal at kalunos-lunos ang libang mga labi. Agad namang tumawag ng barangay ang mga pulis para imbestigahan ang nangyari. Ayon sa report ng Antipolo Police, si Winnie ang pumatay sa 5 mga biktima ayon sa salaysay ng asawa ni Minnie na si Cecilia na nagtago umano sa malayong lugar habang nangyayari ang krimen. Ayon kay Cecilia, nakita niya mismo ang kanyang asawang si Winnie habang iniisa-isang inatake ang mga biktima. Aawatin dapat ni Cecilia ang kanyang asawa, subalit sinabi nito na huwag kang makialam para hindi kayo madamay. Sinabi pa ng babae na nakita niya kung paano nagwala ang kanyang asawa na parang sinaniban ng masamang espiritu at isa-isa niyang pinagtatataga ang mga bisita sa kanilang bahay. Ayon pa kay Cecilia, ilang araw bago ang krimen nag-iba ang pag-uugali ng kanyang asawa. At dahil sa impormasyon na ito, agad na hinanap ng chairman ng mga tanod at mga pulis si Winnie. December 4, 1993, bandang 7:00 ng gabi, nang natagpuan ng mga pulis si Winnie. Ang lalaki ay nakabulagta sa damahan at wala ng buhay. Kapansin-pansin din na may bula sa bibig nito, may pinsala ng palo sa noo at may sugat sa kamay. At ayon sa autopsy report kay Winnie, cardiorespiratory arrest due to shock secondary to chemical poisoning ang dahilan ng pagkasawi ni Winnie. At sa pagkamatay nga ni Winnie, naisama niya sa hukay ang misteryo ng ginawa niyang krimen. Kaya naman inakala ng mga pulis na case closed na ang krimen ay nga sa salaysay ng asawa ng suspect na si Cecilia. Pero muling naging maingay ang kaso 3 buwan matapos ang krimen nang lumutang ang lalaki na si Ruben Bernas ng March 2, 1994. Ayon kay Ruben, hindi sinapian ng suspect na si Winnie dahil ang totoo, plinano ng suspect ang nangyaring krimen. Isiniwalat ni Ruben na hindi lamang nag-iisa si Winnie nang ginawa niya ang krimen nang pinatay niya ang 5 mga biktima. Ayon pa sa kanyang salaysay, December 3, 1993 ng gabi, papunta siya sa isang bahay sa kanilang barangay dahil may inuman na mangyayari doon. Kasama sa inuman sina Winnie, Hemorgenes de la Cruz, Cesar Persia, Rolando Garcia, Edgardo Buenviaje, Abilino Cisno, Tony Persia at 4 pang mga kalalakihan na magsasaka sa Sitio Colasisi. Malapit na si Ruben sa bahay na kanyang pupuntahan nang may narinig siyang mga lalaki na nagkwekwentuhan tungkol sa ninakaw na blower ng palay na ang halaga ay 7,000 pesos. Narinig ni Ruben na ang blower ay ninakaw mula sa bahay ng lalaki na si Leon Tablete. Na-curious si Ruben at nagtago siya sa halamanan para pakinggan ang usapan. Ang nag-uusap pala noon tungkol sa blower ay sina Edgardo Buenviaje at Avelino Cisno. Matapos ang pag-uusap, bumalik na sina Edgardo at Avelino sa bahay ni Hemorgenes.
At makalipas nga ang ilang sandali, nakita ni Ruben na lumabas din ulit sina Edgardo at Avelino kasama nila si Tony. Magkakasabay na umihi sina Edgardo, Avelino at Tony malapit kung saan nagtatago noon si Ruben. At narinig ni Ruben na sinabi ni Edgardo na dapat patayin nila si Hermogenes. Bumalik sina Edgardo, Avelino at Tony sa inuman para magpaalam na sila ay aalis. Sunod na umalis sina Hermogenes, Rolando at si Winnie. Ngunit sina Hermogenes ay hindi na umuwi sa kanilang bahay. Sa halip ay nakitulog sila sa bahay ni Winnie at ang kanyang pamilya dahil nga malayo ang kanilang bahay sa kanilang pinanggalingan. Kasama din sa nakitulog sa bahay ni Winnie ay sina Emercita Avendaño, Rolando Garcia na kainuman ni Winnie at ang anak nito na si Juvelyn Garcia. At nasa bahay din noon ang asawa ni Winnie na si Cecilia at ang kanilang anak. Dahil sa mga narinig ni Ruben, sinundan niya sina Edgardo, Avelino at Tony papunta sa bahay ni Winnie kung saan nga nandun si Hermogenes. Nagtago sa likod ng bahay si Ruben habang nagmamasid sa kung ano ang mangyayari. Maya-maya pa, nakita ni Ruben si Cecilia palabas ng bahay kasama ang kanilang anak ni Winnie. At nagtaka si Ruben bakit sa kalagitnaan ng gabi ay iniwan ni Cecilia ang mga bisita nilang nakitulog sa kanilang bahay. Nasa labas naman si Winnie na tila may inaantay. At makalipas nga ang ilang sandali, nakita ni Ruben na dumating na sina Edgardo, Avelino, Cesar, Tony at ang iba pang mga lalaki na nasa inuman. Lahat ng lalaki ay may mga hawak noon na bolo at pumasok sa bahay ni Winnie. Sunod na narinig ni Ruben ay ang paghingi ng tulong ni Emerita habang tumatakbo palabas ng bahay ni Winnie. Nakita ni Ruben na hinahabol si Emerita ni Avelino at ng isa pang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na ng bahay si Winnie, Edgardo at iba pang mga sospek. Ang hawak nilang bolo ay pawang may mga dugo. Sa takot nga ni Ruben, napatakbo na lamang siya pauwi sa kanilang bahay. At dahil nga sa salaysay ni Ruben, hinanap ng mga pulis ang iba pang mga akusado. Pero ang tangi lamang na aresto ng mga pulis ay si Edgardo Benbiahe na isang mason. At dahil din sa salaysay ng witness, tuluyan nang nawala ang anggulo na sinapian si Winnie ayon sa kanyang asawa. Naglabas naman ng iba pang warrant of arrest ang mga pulis para sa iba pang mga sospek na sina Avelino Cisno, Cesar Persia, Tony Persia, Lito Persia at isa pang lalaki na hindi na nakilala. Nagsampa ng kaso ang mga kaanak ng mga biktima laban sa mga sospek. Ikinulong naman si Edgardo habang wala pang trial sa korte. Pero sa trial sa korte, nanindigan si Edgardo na siya ay inosente at wala siyang kinalaman sa nangyaring pagpatay at nakawa ng blower ng palay. Ayon pa sa kanya, sinabi niya na nagulat na lamang siya na may mga pulis sa kanilang bahay at dinala siya sa police station. Wala daw nagawa ang lalaki nang bigla na nga lang siyang ikinulong at hindi na nakabalik pa sa kanyang pamilya. Naniniwala si Edgardo na binayaran lamang si Ruben para ituro siya bilang sospek sa nangyaring krimen. Sinabi pa ni Edgardo na siya ay nasa Lucena City na nangyari ang insidente. Subalit hindi ito napanindigan ni Edgardo sa hukuman. Ayon sa hukuman, mahina ang kanyang depensa na siya ay nasa Lucena nang maganap ang krimen. Hindi naging epektibo at hindi suportado ng mga inihirap ni Edgardo na saksi sa trial ang depensa niyang wala siya sa Antipolo nang mangyari ang krimen. Napatunayan din sa trial na nagkaroon ng sabuatan ang mga sospek at plinano talaga nila ang pagbatay sa mga biktima. November 12, 1999 nang bumaba ang hatol kay Edgardo. Siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay niya sa mga biktima. Ayon naman sa pahayag ng sospek, matapos siyang hatulan, sinabi niya na hindi daw nakamit ng pamilya ng biktima ang katarungan kahit na siya ay nakulong. Dahil hindi naman daw talaga siya ang pumatay sa mga biktima. Umasa naman si Edgardo na mabibigyan ng kaliwanagan ang kaso at sana nga lumabas na din ang katotohanan. Humihinga din siya ng hustisya dahil para sa kanya, biktima din siya sa nangyari. Hindi naman na umapela pa si Edgardo dahil wala siyang pera para sa abogado. Ikinulong ang lalaki sa New Bilibid Prison kung saan niya pinagbabayaran ang krimen na kanya umanong nagawa. Antipolo Massacres, dalawang trahedya magkaibang panahon, ngunit parehong nag-iwan ng marka sa Antipolo. Ang nangyari ng taong 1993
At ang kamakailan lamang pamamaslang ay pareho nagpapaalala na sa gitna ng tahimik na pamumuhay, may mga hindi inaasang karahasang pwedeng sumiklab sa loob mismo ng komunidad. Bagamat magkaiba ang motibo at sitwasyon, pareho itong insidente ng krimen na nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagbabantay sa mga senyales ng kaguluhan sa ating paligid at kung paano ang isang iglap na karahasan ay kayang sirain ang buhay at katahimikan ng isang buong lugar. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.